Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, Siren, uban nilang Atty. Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Borinaga. Siren, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Siren. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, gikan din sa nandakban sa Cebu. Maayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark. Kauban natin si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi sa tanan ug may gabi diha Ryan Mark. Yes, may gabi kay Hunyo na. Grabe Yes. kapaspas, no? Magklase na sa balik pero mag-Independence Day pa. Sunod semana. Ika June 12. Nana ko'y picture para Independence Day kay gikanta sa Clark niya. Advance kayo ilahang kuan Dahil dito, kayo mga flag celebration. dito. Naanay flags ilahang park dito, and we're glad nga 1991 nga wala na nato gipadayon ang US military bases diri sa Pilipinas, unya ato ana gyud balik ang kaning mga US bases sa una. So dito sa Clark, moingon gyud ta na gyud ta sa Pilipinas pero nice gyud dito. Kanang Yes. ang Actually, set up, ang kanang lugar, no, walay traffic. Basin po din og katurang particular nga lugar dito sa Mabalacat. Wa pa ko kangadto oy, pero sige yes na lang. So niya, my only regret is ang museum nga mao gyud ako ang ganahan adtuan kung ato tag mga lugar, no. Kanunay yung close kay we are there on work man, dili man ta turista kung naata dito niya. Dili naman good open ilang mga museum after 5. Nya mao pa may kahuman sa amo ang in town mga workshops. By the way, no, we are praying ang amo ang project under Governance in Justice will have another phase. We call that Go Just 3. Kay importante kayo ang suporta para sa access to justice ato ang mga marginalized sector. Mao to ako giadto dito, Ryan, aning kamo tanong nga doon na tayo bag-o mga proyekto para sa mga marginalized sector. And when we say marginalized, mga kababayan, kabataan, urban poor, women, mga mag-uuma, no, mga lain-lain nga issues nga gikinahanglan ang suporta sa marginalized. So very glad nga second time nakaadto na punta sa Clark. Unya, makaingon gyud ko nga nindot gyud dito pod. Yes, ako kung ana ng Clark nakatugpar ako sa Pampanga Airport. Napanda sa Pampanga? Mao na siya. Actually, mo nang airport that's it dito. already. Igora kaniagi dito. Yes, so, we're by Dumig Baguio man. Amo na siya, no, ang closest that you can get going to Baguio. Kung dili direkta imuhang flight going to Baguio kay naman siguro open naman po siguro. Murag wala na ron sa kadali okay. around. I'm not sure ha, pero feeling ako murag wala na direct flight from Cebu to Baguio. Karon wala na. So, murag wala to ni hopefully, no, ibalik nila. It will be good. Kaya na-retain na ba ito ang Tourism Secretary, si Cristina Frasco. Congratulations. Yes, And nindot kayo kung naagi yung mga direct flights gikag Cebu padung sa mga nagkalain-lain nga tourism destination sa Pilipinas para direkta na ta. so kana mga bantayan kana San Francisco, Camotes, yes. Madayon jud na. Same raman Importante gihapon kayo. nga blueprint sa tourism, no, nga pag-develop po na ang mga gagmay lang ang mga airport. Ang mga access sa mga turista sa gagmay nga aeroplano lang. Anyway, mention na Attorney Justice or Justin unsa to? Go Just, Governance in Justice. Nilingkod na bagong PNP chief. Si General Nicolas Torre. Nga, aligri kayo. Sige. Ni Baste Duterte nga ning ambak kuno sa promotion. Kay two-star general. So, daghang nalakangan nga mga senior pang. Pero nakalimot si Baste ni lamig to Senator bag. Bato de la Rosa nga ning ambak gikan sa 1-star general gi promote lahos og 4-star. Kato mas grabe to.
Mas controversial to Mas no. grabe ito, kay daghan siya kay itong nalatangan. 1 star pagod siya. Yeah, So, ang ano- mga 3 star, asa na malapon nito na ato? Oh, but he was very loyal to President Duterte mura og kuan gud no. The biter, ti pamaak para ni President Duterte at that time. O nya nahimo na gyud intawong senador sa pagkakaron. Nya kuan kani. ba? Nagtap 5 pa no sa kanang pagkatapusan nga election. Biter, unya karon si Kuan sa dila sa gi-accuse as the lapdog of BBM, si Tory. But anyway, Kuan ka ng so nilingkod naman siya noon, yan na siya order in siya na naikota pero dapat kay wala dyan mga extrajudicial killing, walay shortcut. Yung mag-evaluation kay 5 minutes na gunin na dapat di ay ang respond time anang mga kuan ay Kung doon ay alarm. mga alarms, Oo, 5 mao ba? minutes na gyud ay na. So ingon siya nga i-klaro ko no, ipatuman ko no ng 5 minutes nga alarm period and response time, and then eventually mga months after kay down pa ko no to 3 minutes. So ang dili maka-comply kay mag-retraining. So ang quota is for the response time sa mga PNP personnel kung dunay alarma. Oh, and Dili kay ang pag-solve sad sa crime sad mismo. siguro diha ta sa usa siguro nindot na ng kanang paspas ang pagresponde sa mga alarms, pero mas importante pod siguro ang kaning maayo nga investigation sa mga cases no, kay unsa man ning ubang mga kaso nga wa man ning mga Ma-dismiss. klaro no nya kung adto na sa kuan adto na sa korte adto na mga ma-dismiss o nya it's not actually doing favors ato ang mga korte nga kaning mga kaso nga mahibaw-an na unta daan nga dismissonon sa ilaha pa lang nga level dili na lang ipadayon no kanang or tarungon og investigate dili maghimo-himog istorya dili mag trumped up charges. Pero na naman to katong order sa DOJ, di ba, na dapat kay for conviction gud siya inyong iklaro nga reasonable conviction. mo na ang bagong standard ron before filing of the case there must be reasonable certainty of conviction, pero makasugat naman yapon tag daghang kay mga kaso nga bisag walay reasonable certainty of conviction tungod kay na ay quota system para mag-file ag kaso kay dunay mga international compliances mang-file lang yun para sa to ang mga naibaw-an nga mga kaso terrorist financing no nga ninggawas na yun in taon ang Pilipinas sa gray list. Kunohay compliant ta pero at the expense sa mga NGO workers nga gipang-filean og mga trumped up cases. Pero ingon si Kuan kay ang evaluation ko no kay individual dili by precinct. Bisan pag nindot ang performance Individual, yung presinto, pero ang pag-evaluate sa imong performance kay individual. Pero manggod na manggod tay konsepto sa kanang mura og accountability sa usa ka superior officer kung dunay Command kanang responsibility, no? command responsibility nga kanang kung dunay of course accomplishment pero kung dunay failures imuhang personnel accountable po ka na kung na sila mga kasaypanan in relation to their jobs. So siguro kung accountable ka kung doon na sila sayop, mura po siguro makredit sa imuha, sa inyuha as a team, kung doon na po sila kaayuhan nga nahimo. I don't know, bitaw, I'm ambivalent anang personal nga quota, no? Ganing kamot ang kada usa niya. Team man gud na usually ang usa ka presinto, unya siguro doon na yung individual accomplishments, pero yeah, tanawon na nato unsay bag-o ron. Murag na siya yung mga kuansa, nasa siya ipang sirado nga mga precinct. Kay ingon si Kuan, ingon si Torre nga instead nga nga ramos mga presinto magsigir mo din panglingkod, dapat ang mga pulis kay naadjud siyas gawas nagsigig patrolya. Oh, pero ambivalent po ko ani mga pulis nga naa sa mall, naka-assign sa mall, mura kayahan na ba sa kinabuhi niya. Kinsa may ilang ibantayan diha nga the malls are kanang private places manggod na, and security there should be taken care of by the kanang Management, by the by the management company kung kinsa na owner. nga yeah no, so sila mo ensure na nasa vicinity na outside. Oh. Kay Ang uban ay lingkuranan jud, lamisa sa entrance. Asa ka nagtrabaho ron, Chip? Sa mall. Di ba? Murag lain man paminaw. Pero in fairness, attorney, kamurag exciting ko ni Torre because primarily, isog jud siya, no? Siya ra mo guna kadakop ni Kibuloy o ni Duterte. Di Sapat, guna ni mo yes. makuanan nga record niya in history. Di maogi ko ano pinaka-visible karon nga maingon nato kasaligan ni President Bongbong Marcos in terms sa implementation sa iyahang whatever plans he has kay murag naa pa na ba yung mga dakpunonon nga To arrest ba mosunod. to kuno?
Siyang pa kuno na 9 other names musunod ni President Duterte. O patakay baw, but murag nangandam na even Senator Bato is already preparing himself. And then, ba story kay man of few words siya. Aligri siguro ni tanaw no kung dakop na. Ang usa ka Chief PNP would ensure the arrest of a former Chief PNP. Tanaw na to kung mo salir ba gihapon ning sila ra gihapon. Murag si Bato ra ba dyan sunod? Unsa ba? Murag kang Bato may kusog jud kaayo ang huhungiho nga ikaw na next mo gawas na imong warrant. So mao siguro na ning kamot ron si Bato no giangko na baya niya nga gikan sa iyahang opisina ang resolution karon sa Senado to dismiss constitutionally irregular siya no because the duty of the Senate is always nga kung dunay impeachment proceedings nga adto na sila is to try murag wala niingon ang kuan ang kanang constitution nga naa sila lain nga option and in fact forthwith ang giingon sa constitution no nga ilahang to act on it nga sa pinakamadali nga panahon the Senate no with Senate President Chis Escudero had been lagging no sa pag dili-daliing sa paghandle sa impeachment process karon junto unta to dugay na ganitong junto June 11 na po so ato ning abangan unsay may tabo karon June 11 kay duna lagi nagtuyok na karon nga resolution si Senator Bato nga i-consider nga de facto dismiss murag wala may there's no such a thing nga naibaw-an mo na ang mga law professors sa University of the Philippines niingon nga murag sayop lagi na mura og kinahanglan na mo padayon kay you are challenging the constitution no murag it will result actually to a constitutional crisis kaya nagbugda-bugda sila ilahang interpretation. Si nakabasa ko sa post ni Dean Ralph Sarmiento ingon siya nga mo man na uy ang trabaho ra jud ninyo is to try and heard the case. Yes. Walay gibutang sa constitution nga pwede na ninyo i-dismiss. Wala. Kay kung dili mo mag-hearing, unsa may inyong i-dismiss? And unsa ang meaning sa constitution kung pwede ra po day siya i-subvert and makadismaya no kay si Senator Chis Escudero, A lawyer. A lawyer graduate of UP. the University of the Philippines, musunod na po kuno siya unya sa mga abogado sa UP nga gikaulaw. Murag musunod daw ni kanang ni Mars, ni attorney Harry Roque no basig mao na kay grabe kaayo ka blatant gyud nga defiance kung ilan ning i-address ang resolution ni Senator Bato nga nagtuyok karon ipa-dismiss ang impeachment proceedings basin og resulta ning mas grabe nga kagubot no kay ang mga those who are supporting the impeachment will not take this sitting down no dunay parliament of the streets in fact karong June 9 karong Lunes doon na plano nga mag-mass actions dito sa Senado para pagpadangat sa mensahe nga to sa Senado nga umi nakaangay sa inyong gihimo no unya kung kanipong side sa mga pro Duterte in defense po sa resolution mag-atubangay no I can only imagine sa kagubot wala na lang utanan nila giingon ana no let it be heard kung unsa ang evidences against VP Sara and decide no if they're confident sa ilahang number nga maakwit din maakwit no murag diha ra gyud ta but karon nagduda na hinunta basig wala ang numbers ni Senator ni VP Sara magduda ta sa walay confidence nga to go through with the trial kay nganong i-block ang kana nga effort so even VP Sara I would think is uncertain sa iyang kaugalingong numero diha sa Senado and that's why they have to block no ang karong effort para mag-trial kay go through with it no and present your evidence mo ni ang best time po ni VP Sara to explain herself to the people asa na tong 125 million nga nahurot in just 11 days
ug ang pagasto gud sa iyang confidential fund among others. And then si Dean Mel Santa Maria said ka another issue gud ana kaning dismiss. Pwede ba i-dismiss? Yung said no, ang mga expert ha, constitutional expert, dili na pwede i-dismiss kay wala na sa constitution, kinahanglan gyud ninyo i-hear before ninyo i-dismiss. Ingon si Dean Mel Santa Maria because there's also another issue kung mo carry on ba inigsod sa new Congress ang kaning impeachment magpadayon ba siya kay sa dili na there's attorney Tolentino who is also a senator who said nga dili naman na pwede kay new Congress naman ni ang 20th Congress, but according to Dean Mel Santa Maria in siya dili kay man na legislative function ang impeachment. It should carry on. It's one of the three functions sa Senado, legislative, ikaduha ang pagtry og mga ingon-ani nga proceedings ng mga impeachment proceedings. So ang gihisgutan sa katong dili na mo carry on to the next nga kanang Congress is ang paghimo sa lawmaking kay they will have to refile all of those. Pero na kay pending nga gitry nga kaso di na mo that is actually injustice, no, nga mukalit lang ka dismiss tungod lang kay kanang nahuman ang inyong termino unya lahi na pud ang mo kuan, lahi na pud ang kanang mulingkod sa sunod nga termino. That isn't the right way to interpret kay we are trying kanang violation sa constitution. We are in an impeachment proceedings nga lahi sa legislative process, lahi nga function sa Senado, and the people have the right to know. Kanang ma-refile ang mga bill, walay problema ana kay anyway refiling of a bill, deliberation of the next set of kanang members of the Senate is okay, kanang wala may nawala. Pero kanang mukalit o ka-dismiss kay in effect ang kanang moingon nga dili na wala na authority ang sunod nga Congress to try pending impeachment proceedings would be disservice kay dili na baya ka-file within the next 1 year na po og another impeachment proceedings. Unya that's a technicality ba nga klaro kay blatant yu kayo ug baga jud kayo ang naong, and let the people hear. Papaminaw nato ang katawhan unsa ning mga basihanan sa pag pa-impeach kang VP Sara, and give VP Sara her chance and opportunity to defend herself amidst this. Karon makaingon gyud nga no hadlok sila nga mahibaw-an sa mas daghang katawhan unsa ang basis for the impeachment. Wala ika-explain in the same way nga wala baya gyud mo explain si VP Sara sa allegations regarding the 125, and then later on ang gawas pa to mga nagkalain-lain nga fictitious name, si Cheese, si Piatos kuno kay cheese flavored na kuno karon o nganong wala gyud na ma-explain asa na ni adto nga mga fans, and people have the right to know, and dili dapat ma-dismiss just merely on technicality kay bag-o na nga kongreso ang mo sunod. And then si Kuan sad si Attorney Christian Monsod, who is one of the framers of the 1987 Constitution siya, dili man wala may crisis kay inikahawa sa 12 na naman sa bagong 12, so 24 senators sa gihapon. Yes, wala gyud crisis, dili gyud unta na problema, so makita lang gyud nato ang effort karon pag-block sa information kay basically what we will know during the whole impeachment trial kay just like the previous impeachment proceedings ni Estrada, no? President Estrada, and then Corona. later on kang CJ Corona, makitaan man good i-televise man, makakita ang mga tao kung unsa ang mga basihanan, and let the people decide based on unsa ang kanang ebidensya. Siguro dili ganahan makita unsa ni kay dili lagi ganahan mo explain nya nganong dili ka ganahan mo explain nga you are accountable to the people kung giunsa nimo og gamit ang confidential fund, VP Sara. So we are entitled not to know unsa gyud ang explanation regarding this. Wala ka explain, dapat gyud siguro ma-impeach kung mauna nga dili gyud ganahan mo explain. Yes, and then also kasi si Bato Murag proud kay siya nga galing sa office ko yan, which according to Attorney Makalintal, sige first name na Makalintal, a famous election lawyer, and siya nga dili man na dili man na pwede nga mga bugar na ang mga senator for Sara because sila man ang mo-judge eventually. Mao po na ang usan ako kay una nga can he do that kay he's supposed to be a judge.
So, pwede na po siguro siya pa-inhibit. Oh, ikaw may mo-file ka o kuan. So, To dismiss it kung without ikaw nga hearing it. supposedly judge ka, na anak kay position na dapat na decide nila na ka. dismiss. O, ning-decide na ka. So, Without hearing it, ha? pwede po ang mga kongresan maingog, can we file a motion for inhibition? Yes. Actually, dili yung sakto nga mga proceedings, no? Gisudlan man ni Senator Bato, which is highly irregular, kung huwis ka, maintain that stance, bahala go kay bawa naguta kung kinsa imong Yes, botagan. you Pero cannot maintain actually the talk stance. about the impeachment. Yes, and you are openly kanang I-file jud ka para dismiss. nangita na lang unta sila congressman who will do that, no? Or some other person who will do that, who may have an interest to do that. Kay at this stage, ang impeachment, ang Senado will act as an impeachment court. They should provide us a semblance of a kanang cold, cold neutrality of an impartial judge mo na siyang requirement, no? Kanang magpakita lang unta ka nga wala pa kay gidapigan sa pagkakaroon, although kay bawa nagutatanan bisag kana lang unta nga pretension, but walay pretension, proud ka Out in the open, uy, ni-file gid siya. Oo. So, pwede pa inhibit. Walay apil iyahang vote. Oo, Anyway, dili na siya madakpan na dapat. bitaw siya, Dili na no? siya pwede. Ipadakop na Oo. yun siguro ni Senator Bato. Kaya daghan na kagipanghimo karon nga di gyud kuan. Di gyud subay bisag even sa kanang unsa sense lang unta nato of kanang respecting the provisions sa Constitution. And then si Senator Amy Marcos, siya, dapat na ma-dismiss ang kaning impeachment. So, otro pod, ipa-inhibit na kay to. kuan kanang irregular matud pa ang pag-abot ana ang impeachment to the Senate, and then niingon na i-post not necessarily tubag ni Dean Ralph Sarmiento sa kang Amy, but in general ingon siya nga kung may mga irregularities sa articles of impeachment usa na sa tukion during the trial. O dili ipa-dismiss. O mao na sila, they will have to decide on that. Pero dili nga unhandaan, no? Wala pa'y hearing. Na daan sa ilahang mga O pa'y posisyon. trial. Yeah. Nanay decision. Nanatay mga ilista siguro sa mga angayan ipapa-inhibit nga mga senador. Grabe. Uy, dili ba ay harap-harapan kaayo o nga unsa mga unconstitutional kuan. Wala gyud moves. challenge gyud siya sa Constitution, and I would not be surprised kung doon na po'y actions nga pagahimuon ang lower house as regards unsay action sa Senate, no, sa pagkakaroon. Gubot yung kaayo, but ato nang itakol after this break. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Okay, nimbalik na mi, daghan yung kita gisgutanan ron, pero Napa, kani, aligid ato ning sa sa ningisgutan. Senado. Before we go there sa atong main topics karong gabi o na attorney, kay si Kuan, si Mayor-elect Nestor Archival, kay environmentalist mo yes. yun na siya, no? Ang first order sa ilang mga meetings sa transition team, kay kinahalan magdana silang ilang kaugalingong tumbler. Yes, kay nakabantay siya nga Si panglabay kuan, ray. daghan kaayo og mga single use nga kanang container sa tubig nga of course ipanglabay ra ini kahuman kani mga bottled water nato ba. Ako mo pakpak jud ko sa Yes. kana nga executive order. Simple ra kay na. Pinaka first nga order ni Mayor. Dili pa dyan niya Elect. executive, kay wag man siya nakalingkod, pero Wala mo na pa, yung pero murag kay baon first na ta. order Mauna na in siya. kuan. And I think dili lang siguro ang ang mga department heads Yes. during the meeting. Murag himuon na gyud siguro na nga kanang no plastic, no single use plastic nga gamiton diha sa City Hall nga naaman na yung mga
catering, kung dunay kaon sa City Hall, dunay restaurant or doon naman ay mga karinderya, pwede siguro himo ang regulation even lang sa City Hall. But of course, we look forward sa katong 24-hour, 24/7 Mayor. nga kanang duty diha sa City Hall. Kana commendable kaayo Night ang mayor. Yes. Oo, Commendable jud kayo na no and atong pakpakan na si Mayor-elect Nestor Nestor Archival Archival sa na. iyang pag-implement. Which I think, iniglingkod na gud sa mga bagong administration, so na gud nila, mahimo na sa gud na nga ordinance. Kaya na may ordinance nga, dili, no plastic day. So, kanang Yes. ipamalit ni Montes Grocery, kaya I think that's Wednesday, Friday, and Saturday nga, dili pwede plastic. So, papel gyud ang postan sa imong mga gipamalit, mag-grocery ka, say makalimot ka ba, kada-kada ko gipamalit niya. Nigabot mo sa counter, last year, di ba pwede plastic kay Friday rubber ko. Oh my God! Palit siya ng eco bag. Imong kaugalingong eco bag ang dili lang gyud noon siya practical kay ako usahay spur of the moment ta nga nade ko palitoron wakoy kuan dito. Dili gyud bitaw ta Wakoy suka bit o kanang eco bag or kana pwede naman ka magdag plastic pero imong kaugalingon dili not to be kanang used diha sa cashier section sa mga departments or similar ra gyud na but I hope mahimo na ng ordinansa diri sa Cebu City. Mahimo na sa Nananay ordinansa. mga LGUs diri sa Pilipinas nga no single-use plastic na nga ordinances sa ilang tagsa-tagsa. Nana na siya. kalugar. Actually, nana na ordinance sa Cebu City. I think sa Mandaue City, nag-ordinance nga dapat dili mo gamit og plastic in a grocery kanalang mga adlaw. I think ang masunod na sa aning ordinance kaninang no plastic bottles on weekdays. Sakto Sa Cebu na City, ha? siya. We Cebu we commend Mayor-elect Nestor Archival. kabahin ani no. Usa ka good nga thing about ani kay mahimo mong good siyang discussion. Mahimo siyang part sa consciousness sa kadaghanan nga at least man lang magdala tag atong kaugalingong container sa tubig para dili ta magsigi og kanang palit aning mga naa sa kanang tindahan nga makadaot gyud sa atoang kuan sa atong environment nga Tumbler Day. nagkalain-lain nga plastic no so mag tumbler day Tumbler Day ordinance. sige tumbler one day ra or magamit talaga tag tumblers para sa atoang mga pag-inom og mga tubig or atong kaugalingong mga drinks so But actually, in general, excited ko for Cebu City kay murag fresh nasa lahi na sad nga flavor kung environmentalist imong mayor. yes Or lahi sad siya padulngan. nakaadto na ba ka sa balay ni Not Mayor yet. Nestor o it's actually ikuan murag role model in itself no regarding sa paggamit og efficient nga use sa sunlight ug ang recycling gyud of different kinds of waste no waste sa baboy garbage no na pag-recycle para ma-convert into bricks nga magamit sa construction nindot gyud no nga siguro kung role model ang balay ni Mayor Nestor Archival pwede nga mahimo pod ato nang hinahinayan og kanang advocate nga kopya ni ma-replicate sa uban pod. Yes. So that's very exciting. Ini ka June 30 pa na. Yeah. And speaking of June 30, nga rin na sa atong unang topic. Yes. Kay murag na ay walay nakadawat nga napildi siya og nangutan na wa jud ko kasabot. Ano napildi ko? Mayo man ako pagkakopya. Nakuha ra nimo Kuha mga na tayo. 95%. Bitaw si ato ang governor Outgoing Gwen governor. Garcia is after all questioning anong napildi siya and formally filing her election protest saying natikas man ko na may mga nag-ingon ako nga kanang natay proof no nga kanang naagi sayop sa pag-ihap kay ang katong mga boto nga padungon ta nako ni adto ni Pambari 4. Mao ni karon ang ato ang ipangutana sa ato ang mga nagtan-aw ug sa ato ang mga naminaw kung naminaw na mo lang gipagmuhat. Mutuo ba kamo nga natika si Governor Gwen maong napildi siya sa election pagka-governor o nga naman. Yan. Ingon ra ba spam, ana, nitubag na spam siya nga, bahala na akong mga abogado, dili na dyan ko, motubay, ana, kung tinambanon pagka-storya ba, kaya naman sa ito English part, but kung inani, murag inani ang thoughts sa statement ni Governor-elect Pambari 4 siya, dili na kumutubay, ana, kay ini ka June 30 at 11:59:999.
Dili na ka governor. Wala na dahil drama, no? No more drama. Unsa paning usang klase nga kanang protesta. Ang iyahan na lang, ang giingon gud ni may Governor-elect Pam Baricuatro nga baseless and absurd. Nganong absurd? Ako sad nakaingon sa kung absurd kay siya man gud ang incumbent governor. So all the resources are with Governor Gwen. She has all of the mayor except one. Diri sa province, no, ang wala lang niya is ang Danao. So in terms of siguro nga clean and honest election, the minimum nga require kuan pud siguro no kanang mao sad siguro paningkamutan sa iyang mga mayor nga nang daog manggod sila. So kung moingon si kanang Governor Gwen nga natikas ko, kasi ning tikas niya nga nang daog man iyang mga mayor. Nang daog man ning iyang mga naa diri sa ubos. Murag siya ra may napildi kay in fact among the DDS po si Governor-elect Pam ra pud ang ning kadaog nga pildi pud ang mga kasagaran mga dagko nga pangalan nga mga DDS pakabaw sa mga gagmay no. Nangapildi man sila. So giunsa pagtikas kung nanikas ning mga DDS nga mga kandidato sila ilang kaugalingon na lang unta ilahang ipadaog pod no aside sa pagpadaog nila kang Governor Pam. And we know for a fact nga si Pam was not actually endorsed by VP Sara. Wala siya gi-endorse sa local nga mga DDS diri sa province no mura og kanang ilahan. Not blatantly saying it, pero ang giingon diri sa atong nahibaw-an is that they're only endorsing the national candidates. Mura og free for all ra ang diri sa local. And that includes Governor-elect Pam nga kaingon ta wala magigani gi Dili sila together, dili sila united ang mga DDS. Yeah, so unsaon pagpanikas ni Bam Baricuatro nga all odds were against her at the time pagdagan niya no nya na Byron Garcia nga grabe ka mean towards Pam Baricuatro. And I think daghan ang nag-ingon nga usa ka factor sa pagkapildi ni Governor Gwen was Byron no sa iyang pagkamin no, towards si Pam sa iyang pag-BIBI nya mao ra ba to ang peg ni Pam no sige lang daog-daoga lang ko ninyo nya you know the underdog at that time unsaon bitaw pagpanikas kang Governor Gwen admin ka sa usa ka Pam Baricuatro nga walay suporta open nga support sa mga bigwigs nga mga DDS diri sa Cebu. So it actually is impossible nga dunay resources si Pam. And sa atong nahibaw-an personally, ang pagdagan man gani ni Pam was with no expectation nga modaog siya. No? Wala man na ning kamot uyahang kaugalingong meeting di avance. So I don't think she has the means para manikas karong eleksyon. Mao gyud to ang maingon siguro nato nga tinuod nga voice of the people. Maura ba ni ang giingon ni Governor Gwen in one of her campaign speeches no nga kung kinsay mo daog, that's the real voice of the people. I think this is the voice of the people. This is the voice of the people. Ang pagdagan ni ang pagdaog ni Pam Baricuatro. Dili kay siya ra ba sa napildi si Governor Gwen ra napildi ang mga board member kasagaran kay allies niya. Yes. Anong daog man sila? Ang mga mayor is iyaha. Ang vice governor iyaha. So kung alan siya dunay pag-usab, wa jud nakabantay, wa jud ni ma-insure sa iyahang mga locals no nga dili siya matikas kung wala nila ga-insure makapangutan na po taog kung natikasan gyud siya indeed natikasan gyud siya. Wala bantay sa iyahang mga local candidates, sa iyahang mga tao on the ground nga ma-ensure nga dili siya matikasan. So that's highly unlikely gyud nga sa pagkakaroon mo ingon tag natikasan siya tungod kay she has lagi all the resources, all the machinery, and of course no kadlukan ba gyud tinuod si Governor Gwen. I'm sure kanang ning bow down yun niya ning mga mayor wala gyud ning tiwalag ningon man pud noon si ano nga wala siya ga blame sa iyang mga mayor. Pero naman jud kuno siya evidence unsa to iyang gingon increasing evidence na katulagi ang machine la sa Ginoo. So we'll see kay if mo siya electoral protest pero kanimo mga electoral protest dugay kay ni mahuman.
Oh, mo na nga ang COMELEC Region 7 is saying walay effect sa pagkakaroon sa pag-assume Yes. ni Pam Bariccuatro into the governorship inig June 30 sa gabi. Udto. Sa udto di ay no in the 12 afternoon. noon. O pag-assume niya ang kaning protest nga gihimo ni Governor Gwen. Oh, so Interesado po actually. This is also interesting for Pam because what ba siya experience sa governance, no? So, this is a make or break for her kaniyang administration first term kung nindot yung performance, kaya naman siya mga nindot ka mga plano, nindot yung performance, most likely maka second term pa siya. Pero kung magkatulibagbag siya sa 3 years sa Kapitolyo, di siya kabalik. So she has to impress us. She has a lot to prove sa ato ang despite her lack of track record in terms of public governance lang ha, kaya doon naman siya mga private Naman na siya mga lang endeavors na trabaho. siya NGO, no? She was actually a stewardess of Cathay Pacific, Cathay, no? So kana siya usa sa mga iyahang iingon murag openly iya man ang ipang announce and a Harvard nga diploma nga gibugal-bugalan na pod ni Byron unsan ni no. Di na lang uta mo tingog si Byron. Yes, so we'll see kung this very exciting also kung si Governor Gwen Garcia mobalik ba siya Glancer? I think mobalik siya Glancer ka 2028. She will but being not in power sa pagkaroon niya. Mulisod. Siguro previously napili siya, she was a lot younger. So pwede pa siya kabalik. Karon she's not getting any younger na sa pagkakaroon. But let's see kung iyahag yun ng ipurso gyapon iyang political career. Kanabi yan nag-ung-ung pang Kapitolyo ibabaw sa bukid no pagkatong pag-transfer unta sa provincial capital ngadto sa Balamban no dito ibabaw sa bukid which would have been scenic no but I don't know about the accessibility. Murag mahog nga kung kinsaray na isakyanan, maoray maka-avail, maka-adto, o kanang follow-up sa ilang mga transaction sa Capitol. Hala, maka-imagine kung magbayad ko sa akong PTR adto dito, ibabaw sa bukid. At man na. Pero kay nara ba sa Chico na dunggan nga nanay mga nangandam na actually kay Mulan Sir sa 2028, puros lalaki sila magtandem. Sino yan? Sino yan? Di ko magsawa pero nainihonghong nako Jude wala pa gani election pagka May 12 naninihonghong nako nga sikuan ba ya kay Mulan Sir biya nangandam na silang duha sila mo'y magtandem and I Puros think lalaki. very strong silang a tandem sad puros lalaki pero niya to istoryahan kay wa pa kalingkod ang new administration. Yes. Still too early, wala pa gani ng lingkod ang mga bag-o. Giplanuhan naman dayon ng 2028. Ato sa tan-awon siguro. Ang usa kay wa mo lansar, ang usa kay nakadaog. Okay. That's reaction. Oo, reaction. Daghang reaction sa tanaw. Ay na din daghang reaction. Si Kuan Almira Amoren. Ang giingon ang point is layo kayo ang biya man murag di matawag og tikas. 300,000 ang biya no 1.1 million. Ingon si Pam nga mandate niya is 1.1 million versus the 700,000 nga kanang boto ni Governor Juan. Si Jos Fred, o sa man ni Jos Fred gipulan na ang mga botante niya, gitabangan po ni Byron iyang kapildian. So, kani jud si Byron, hinay-hinayi. Si Lani Arceliano, wa na ganahin mga tao niya, pool na si Almira. Imo na ning gibasa no si Belinda Baed aton suki. Murag wala man tikas pati daghan kayo nagbantay pagbuot na jud sa Ginoo nga ilisan pod og bag-o nga mo dumala sa governor's office aron pod makasuway pod ang uban nga gusto magdumala sa Cebu. Kining mga nakadaog nga nilansar pagbuot jud gihapon na sa Ginoo kato na pildi pagbuot gihapon na sa Ginoo. Mao nga dawaton na lang jud ninyo ko nakadaog man or napildi kay pulos na pagbuot sa kahitasan. Ang buhaton magpasalamat mapildi or modaog para smooth ang pagserbisyo sa mopuli aron way gubot serbisyo man kay inyong tuyo sa gobyerno dili man kaha negosyo so ana lang. Ganang kay ko aning Belinda mo comment kanagyo na siya ana lang. Si Teresa Diaz siya maoy naa sa admin daghan kaayo kwarta si Pam bag-o pa sa politics
Manikas, kaluoy baya, lalay, di man kadawat ani uy. Si Edward Sator Quijado, man gibasa? Wala pa. Ang sa akong pagtikas nga wala may connection si Pam sa admin. Bisan pagbaliko natong election, pildi jud si Gwen. Dili mahitabo nga nanika si Pam kay wala siya mga dumadapig nga naa sa katungdanan. Mas advantage si Gwen kun buot hunahunaon kay nipasilong siya sa admin tapos incumbent pa jud Yeah. siya. May gahom kung buot buhaton ang giingon nga tikas. Dawaton lang unta niya ang kamaturan nga wala nay nakauyon niya, layo pang eleksyon, daan na siyang pildihon. Nun ingon si JB Londito, sakto ni agree ni Edward. Kani si Edward hiniralaw. Wala ti kasi gipulan na mga tao niya labig tuan na siya ni support ni BBM ADDS gani si Eduardo Goro. Si Randy Home di ko mutuo nga gitikasan si Lalay bangag supporter siya. Wala po tayo na ni Aaron ha. Ingon si Michael Bertolfo, siya ang atong pangutanon giunsa niya pagpangumpan niya ug ngano napildi siya. Iya pa gani gi-import ang presidente para sa iyang campaign bumirang noon. Actually no, in one of her campaigns to si BBM. Mauma si Jater Suson, mauma nay term sa mapildi. Tikas ba? Si Randy Home, imo ning gibaaw. Andoy Tati. Usa sa nakapili ni Gov Gwen kanang pagpa-increase niya sa taxes. Could you imagine 510% ang increase balay og yuta perting paita maayo unta og paus-usan ni Pam ang taxes. Si Duz Gakayan ay ipabunlot ng turi o magpaugat nagbuang okay, wala na siya musulti. Si Lloyd Chong de los Reyes ayaw pukawa kay natulog pa na si Gov. In reference sa katong usa ka campaign pod ni Gov Gwen nga siya natulog lang ko. Pagmata na ako, siya na dayon ang governor. Sakto gyapon, ako gyapon nakopya. Oo. Si Eliezer Demet Tondag, mas moto pa ko og si Timoy ang musulti kay ni Gwen kaysa si Timoy. Sir Dario Ibanez, basta tikasan mapildi mo ingon dayon nga siya gitikasan. No. The will of the people is the will of God. Juan John Vox Lopez, ila ang makinarya unya si Pam ang nanikas, kauplok na lang nila. Kanay igsoon iya pa nang hiluan. Uy, maunay nagdagwiset niya, Si Dindo, wa mo salar ang magic sa Comelec, lahi ra sa national sa senatorial na ay magic, okay? Si Guapi, Yard, mas moto ko nga dili siya kadawat kay niingon man to siya nga natulog ba ko nga pagmata nako lahi ng gobernador. Mao lagi ni siya nga natulog lang. George Kakayan ay pabunlot ng tory og magpaugat ng buang-buang huy nga wakwa kadugayan ini niya magsipa-sipa gyud lata ning buanga. Ayo lang sa nang mga ina. Si Maxims, mao na nino nabasa na nimo. Sa iyang damko di wala pa si Maxims Pascal Dinopol. Maoy na politiko sa Pilipinas ug napildi gitikasan ug modaog walay tikas. Si Jerry Laponiete dili na katuhuan. Naa niya tanan unya siya pay gitikasan si Nold Ned. Mutuo ko nga nakat-on og nakita na sa mga tao unsay tinuod mao nga pildi siya. Si Elizardi Salds Cordillera layo ra nas tinuod wala naganahay ang mga tao niya. Ingon si Edward Sator, ni comment ni siya ganina niya, marag sumpay ninyo siya, pukawan ninyo si Gwen sa iyang damgo. Si Marife Razalo Andrena, kung kauban ni Diyos sa Lourdes, dili, gipulaan na ang mga tao niya. Ingon si Ading D. Victory, dili ko motoo. Base natulog pa guro siya, wala pa kamata, kay nagduo pa man nga siya paghihapon ang gobernador. Ingon si Felix Serapin Atienza, dili, pero why justification? Ingon si Yvette Sumit, dili kumoto ang gitikasan siya. The people of Cebu have spoken. Though many mayors have supported you, but they can dictate their constituents. By Gwen. Lenny Broa Bolotano, unsa good in town ikagasto ni Pam pagpanikas. Wa man gani kapalitar pulin, hihihihihi. Iding tanggian, impossible for her. Nga gipili lang siya wa miagi og porok president, but all possible in God.
Kani sila ni Angkiliano, wa Ako din na basa. ganahi out. Ingon si Geraldine. Sorban, no, dili, pildi yun siya. Si Herbie De La Torre, mas maayo nga nailisan siya kay makapangasaba, mura siya, tag-iya sa probinsya. Big challenge for PAM kung after 3 years, ma-maintain niya ang richest province, Japon ng Cebu. Kay basig head to foot siyang Gwen kung di na richest province ang Cebu after sa iyahang term. Komento lang ta, kutob di man ta Boto. kaboto, Taga Governor. Cebu City siguro Si ni Trump. Hudson Cui, walay tikas oy. In the first place, si Pambi. Underdog, si Wak ang incumbent. Pabor good ang incumbent. Pero niabot gyud sa panahon, wala na ganay ang mga tao niya. Si Junior Jabelos Gonzaga, nope. Si Jason Barcenas Sumalinog, no. Basta murag wa ko'y nabasahan nga niingon nga Tinuod nga natikasan siya. why ni agree ni Dili jud mo- Governor Gwen. Oo, ang mga tao nga natikasan siya. Yes, no. So sakto to iyahang giing natulog lang ko pag mata nako. Siya na dayang governor. O di ba? Mao na diha, we, basta ako kay napulaan jud ang mga tao niya tungod sa iyang kamaldita jud maayo. Murag Plus, na sum up. Byron pad jud. Yes, no, murag na sum up sa mga tao no, incumbent sa Governor Gwen. She has the support of all the mayors except one. Walay machinery si Pambari 4. So it's actually impossible nga kana makatikas kay kung nanika si Pam with the help sa iyaha mga DDS nga mga di man gani niya line up no, dili niya line up ni mga naa sa kanang mayor going down nga mga kuan mga kandidato. Nag-abot lang sila nga puro sila mga DDS. Ilan na lang pong i-appeal ilang kaugalingon, but wala man no, nang-appeal di man sila. So it's really siguro time na good kang Governor Gwen to accept the fact nga sa kaning panahon na ana siya'y tan-awon sa iyang kaugalingon nganong wala siya midaog kay murag para nato wa gyud siya matikasi sa karon nga eleksyon. Okay. Okay, so nga sa atong next topic. Oh, ang lain nga controversial kaayo no, murag na amtay Karon man nalain naamantay ani. poverty porn nga Labot. mga tendencies no kay nahimong viral ang katong babae nga ninggawas gikan sa drainage no. And dahil nakakuha og picture unya mo na to ang gigamit sa DSWD secretary nato para siguro pag-highlight sa ilahang anti-poverty nga kanang efforts pud paghatag og pag-extend og assistance ngadto sa mga nanginahanglan the marginalized sa gingon nato ug kani siguro she exemplifies people in the streets no nga kanang kinahanglan og tabang ug tungod ana ang ato ang secretary sa DSWD Gatchalian ni-extend og 80,000 financial support ngadto aning atong ingon drainage girl no. Unya aside from that iyahang gi hatagan og honorary title nga honorary social worker. Mao ni ato ang pangutana sa pagkakaron ikaduha nato nga pangutana nga ato pong ganahan mahibaw-an unsa po'y pananaw sa ato ang mga nagtan-aw karon sakto ba ang paghatag sa babae sa drainage ug honorary title isip social worker ingon man 80,000 ang paghatag kaniya og 80,000 cash aron makanegosyo og ngano man. Murag too much sa kay tuoy ngano di ay. Ako okay ra ko aning nahatagan og 80,000 cash para makanegosyo pero gihatagan man nimong usa tagi tanan ha Lagi. ayaw ra siya. Amay Unya musod lang sa misa ko ano ay drainage no nahimo na siyang ko ano pag Para na may romanticize. 80,000. It's actually romanticizing poverty pero kaning paghatag og honorary title niya isip social worker magsayop dakong sayop no daghang kay angal ani nga mga social worker in town 4-year course na basig wala kay baw ang ato ang DSWD secretary Rex. kurso in town ng pagka social worker no and for you to be able to have such title is the academe who usually grants you that for exemplifying all the values unsa ang usa ka example sa usa ka kanang siguro ideal social worker model social worker nga mao nang bisag wala kay kurso nga na graduatean wala kaning pasar og board na anay board in town ang social work hatagan ka og honorary title
unsay na mao ang pangutana gyud. Unsay nahimo aning babayhana nganong hatagan siya title isip honorary social worker, dili ni pagpakaubos ni DSWD Secretary Gatchalian sa profession nga supposedly iyahang gihead ug iyahang kanang pakita ba ngadto sa mga tao unsa kanindot ang trabaho sa usa ka social worker, no? So grabe gyud ang reaction sa mga social workers ani ug sa mga tao, no, over the 80,000 nga cash. Ako kay ko problema, but as I always say, mohatag gani ka sa usa of the same classification, ihatag na sa tanan. Nganong sa iya ra mapud nato ihatag tungod lang kay siya'y na picturean, siya'y na kuhaan, siya ray ning gawas gikan sa drainage. Mga to na lang putag drainage kitang tanan, no, para makakuha tag 80,000 nga cash. O kuan sad. Pagkangan nga social work, unsa man iyang social work nga nahimo? Precisely. Wala may na himo nga achievement. May isip unta social ako worker. iyang story ato, iyang narrative ba nga gikan ko sa drainage unya. Actually kay kanang na ako'y gisunod itong bata kay murag nasod dito na ano Yeah. na akong giluwas. So that's social work. DRR siguro po iya ang honorary title. No? Or bisan Disaster responder siguro, okay. Sige. Or bisan sa akong na. kapobrihon kananing kabot gihapo ko dito og kanang kuan sa mga community tabang dito, that's social work. Yes. Unya, ang kaning explanation ra ba niya anong ni adto siya kay naa siya gikuha nga mura og blade, no, nga kanang importante siguro kay ito niya mao tong nahibong na lang siya kay pagawas niya. Huy, kanang daghan ang mga tao nga nakasuraw niya nakulbaan nakuyawan siya muna ning dagan siya niya maigod siguro kusog siguro siya mo dagan, no, kay wa man siya maapas dayon nakaipsot man siya kay ikaw pug kuno mo gawas kag drainage nga mao dayto imong tuyo ra niya igawas nimo mao na tuyo lain nagtinan-awan ang mga tao nimo gikan mura siya horror movie si Sadako if makahinundo mo, no, katong ning gawas gikan sa well o ingon ana ang dating para nako unya. Actually there are a lot of families who are living in sewers, no, kaning ilawom sa mga imbornal. Dunay mga pamilya nga mga gapuyo ilawom sa tulay. Unsay kuan kanang programa sa gobyerno para ani nila, no. Siguro kung naay something good dapat mo unay ma-highlight ngadto sa DSWD secretary nato nga dili lang siya ang naglisod og ingon ana. Unya knowing ang tuyo ra gyud niya dito wala siya gapuyo sa drainage, no. Ara gyud siya gikuha ilawom sa drainage unya. Wala maka 80,000 na dayong ka. Unya honorary title na dag social worker. Mura siya kanang pagpakaubos, no, sa kanang profession isip social worker and kanang pag-trivialize nimo o kanang pag-romanticize sa kanang murag poverty, the concept of poverty. It's not helping anyone. Kung harsh, no, sa pinaka-harsh nga term siguro, matapobre siya nga framework sa atong secretary sa DSWD. It's not helping marabag. Sige, tagi lang na kwarta. Kay it makes you look good, no? It's the optics gihapon nga kanang maoy gi-consider siguro nga nindot paminawon and it backfired, no. It's not good nga inaana ang kanang mahimong framework sa ato ang usa ka DSWD secretary nga kuan baya ni gi-reject pud baya ni President Bongbong Marcos iyang courtesy resignation, no, gi-retain siya isip maong secretary. Also sa unsa secretary for judging ana oy para makadawat ta ana kay maningkamot ta para mahimo ta Mugawas lagi honorary po kag- social worker. Mugawas lagi kag drainage. Actually, akadim gid ang dapat muhatag aning social worker nga kanang title kay kanang kuan man na siya. Imo ba kurso baya gyud na siya, no, dili ra gyud na siya pangan-pangan. Kaya naman sa mga kuan kanya, naman sa mga public figures, no, nga mga kuan ba, mga leaders sad nga hatagan sa mga honorary title na Doctor in Humanities. But these are schools giving yes. that kind of kanang siguro Honorary title. paghatag o kanang value sa Respeto. ilahang gibuhat
tungod kay duna ni sila nabuhat nga mga exemplary in relation to the field. Ang kanang mugawas ka sa imbornal, unsa man ang imuhang honorary nga kanang entitlement to being a social worker kay ning gawas ka sa imbornal. Mabitaw nakaingon ko nga grabe ka matapobre nga framework no sa ato ang sa ato ang secretary kung ingon ani man lang daiyahang tan-aw pod sa social work nga profession. He should not be there. He should have been replaced. And naay mga panawagan ang mga social workers karon nga dapat ang secretary sa kanang usa ka social work department From the should be ranks. a social worker, and I fully support that. No, dapat siguro no kay sakto nga framework, sakto nga pagtan-aw no sa unsa day ang dapat buhatonon sa usa ka agency nga naghatag og social services alang sa mga sa katawhang Pilipino. Yes, and then there are reactions there. Naa day reactions pod no atong tan-aw ning unsa pod ang ikasulti sa mga wa na kaayon. Wa man po'y kuan siguro, wa pod siguro maayo nga comment as regards in support sa mao nga effort. Naa si Maria Catherine Briones. Dili gyud na apay mas angay tabangan nga dunay mga anak. Upod no ta kay bawog dunay ni anak ning katong drainage girl. Si Lloyd Chong de los Reyes mo na gitawag nga ayuda system sigurado after sa termino BBM moabot nagsobra 20 trilyon ang utang sa Pilipinas, sinaot og damgo ko lang kini. Si Belinda Baid, para nako dili sakto kanang babae nga nagpuyo diha sa ilawom sa kanal, mga adik ug mga tulisan or dunay mga binuhatan nga dili maayo mao nga magtago na sila diha. Dili pod noon ko mo agree ani, pero sige, kanang ilahang gihatag nga kwarta ipalit gihapon na nilag drugas, mas maayo iparehab ay sa ihatagan o panghinabuhian o hatagan o trabaho aron makat-on di magsalig sa ayuda di man di ba mo balik na sa bisyo o kahurot sa kwarta, balik nagpuyo sa ilawom sa kanal. Many of them actually don't like to live under the drainage or under the tulay or anywhere nga dangerous no. They are there by situation. Mao nang tan-aw nato ang kanang siguro kung there's one thing good aning babae sa imbornal, babae sa kanal is that ma-highlight ang poverty atong tan-aw no. Ang kani nga problema para mahatagan nato solution. Siguro kung pang optics lang ni Secretary Gatchalian, he should go beyond that and see unsa gyud problema sa mga tawo nga gapuyo sa drainage. If indeed kato siya wala to siya gapuyo sa drainage, nara siya gikuha daw, mo to yung gi-explain wa siya. If ever she did live in the drainage, wala na niya ang kuna, ang iyaha lang is na siya gikuha dito. But nevertheless, let's assume if she ever did, nga dapat tanaw na to ng problema sa ato ang mga katawhan nga nagpuyo in extreme poverty. Kung naay mga vices no that goes along with living in those areas, then we should also solve the vices. Motong point ni Belinda no. Let's give the proper support. Pero kanay di gyud na nako madawat ang paghatag og honorary social worker title ato niya. Kawag siya nahimo bitaw for the profession. Yay! Yes, grabe ang discussion karon oy pang bright dili inamaw no. So pananaw mo sunod kay wala tay panahon, but before that let's say thank you sa PAL na Archbishop Jose Palman, ni Nanay Dina Limchua, ni Tatay Dodong Limchua, si Robert, si Inday, si Matmat, si Mabel, si Joanne, si Nilo, ug si Ferdy. yes, magkita nagbalik sunod sa Badupuhon din lang si paborito kasama matang panihapon. Saire! Discover the beauty of the Philippines.